Ang pelikula ay nagsisimula sa isang babae na nagngangalang Darara, isang tanyag na Turkish na artista sa teatro, na naging mayabang. Isang araw, nakatanggap siya ng alok na magtrabaho sa isang patalastas para sa isang kumpanya ng shampoo na hindi niya kailanman narinig. Natagpuan niya ang script ng patalastas na iyon na kakaiba, dahil ayon dito, kailangan niyang gumanap bilang isang mabuting asawa at ina. Ito ang unang patalastas ni Darara, kaya hindi niya masabi sa kanyang manager na si Aisha na ayaw niyang gumanap sa ads na iyon. Samantala, ang mayaman at tanyag niyang kaibigang si Arzo ay hindi kailanman naging malapit sa isang pamilyang. Nagsimulang kutsain si Darara ng kanyang mga kaibigan dahil kailangan niyang gumanap bilang isang babaeng nasa gitnang uri para sa patalastas. Dahil sa shampoo na tinatawag na Belinda. Dumating ang araw ng shooting, at pagdating ni Darara sa set, ipinakilala sa kanya ang mga batang gagampanan niyang mga anak sa patalastas. Maya-maya, nakilala niya ang kakaibang aktor na gaganap bilang kanyang asawa. Nagsimula ng mag-alala si Darara dahil sa kakaibang kilos ng aktor. Nang magsimula ang shooting, nagkamali siya ng paulit-ulit. Hindi natuwa ang direktor sa kanyang pag-arte, at dahil sa presensya ng kakaibang aktor, hindi maayos ang kanyang pagganap. Hindi natapos ang shooting ng patalastas, at napagod si Darara sa maghapong trabaho. Sinabi ng direktor na kailangang kalimutan ni Darara ang kanyang tunay na pagkatao at yakapin ang katauhan ng kanyang karakter na si Handon. Nang tanggapin niya ang payo ng direktor, tila mahiwagang nagbago ang lahat. Naging si Handon siya, at napunta siya sa isang totoong bahay ng isang pamilyang nasa middle class. Sa bahay na iyon, nakita niya ang dalawang batang naglalaro, ngunit wala siyang nakitang kamera o direktor. Napunta si Darara sa buhay ng pamilyang ang kwento ay isinulat lamang sa papel. Hindi niya maunawaan ang nangyayari at nagsimulang kumilos ng kakaiba. Akala ng asawa ng pamilya, si NCHA, na nababaliw na ang kanyang asawa. Samantala, gustong wakasan ni Darara ang kalokohan at makauwi kaagad. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, umalis siya, ngunit sinubukan siyang pigilan ni NCHA. Nang makarating si Darara sa bahay ng kanyang kasintahang si Siren, inakala niyang maayos na ang lahat. Ngunit hindi siya nakilala ng kanyang kasintahan. Bukod dito, si Arzo ay nakatira sa bahay ni Siren. Pakiramdam ni Darara ay niloloko siya ni Siren. Sinubukan niyang makipagkita sa iba pa niyang mga kaibigan, ngunit hindi rin siya nakilala ng mga ito. Sinabi pa nilang buong mundo ang nakakaalam na sina Siren at Arzo ay magkasama. Nawalan ng pagkakakilanlan si Darara. Nang pumunta siya sa kanyang sariling bahay, nalaman niyang iba na ang nakatira doon. Sa huli, bumalik siya kay NCHA. Sa bagong buhay na ito, nagkaroon si Darara ng trabaho at isang pamilya. Nang maghanap siya ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili, natuklasan niyang nawawala ang isang babaeng nagngangalang Darara. Nagsimula siyang magsabi sa opisina at sa kanyang manager na peke ang kanyang pamilya at ang tunay niyang pagkatao ay si Darara. Ngunit, ayon sa manager, siya ay si Handon. Unti-unting nabitag si Darara sa bagong buhay niya. Kalaunan, ginamit niya ang shampoo ng Belinda upang subukang bumalik sa dati niyang mundo, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Dinala siya sa doktor at ipinaliwanag niya ang lahat, ngunit sa halip na paniwalaan siya, idineklara siyang baliw at ipinasok sa ospital. Doon, tuluyang nagulo ang kanyang buhay. Nakita ni Darara si Arzo na unti-unting nagtatagumpay. Nakikita ang progreso nito, napansin niyang si Arzo na ang namumuhay sa pangarap na buhay ni Darara. Bigla niyang nakilala ang isang matandang babae sa ospital na nagsimulang magkwento tungkol sa multiverse. Sinabi nito na kapag may isang pintuan na nagsara, lahat ng pintuan ay magsasara rin. Kaya't kailangang laruin ni Darara ang laro ng mga walang katapusang pintuan. Kung magpapatuloy siya, babukas din ang kanyang pintuan. Matapos maunawaan ang mga kakaibang sinasabi ng babae, nagkunwari si Darara na siya si Handon upang ipakita sa mga doktor na siya ay maayos na at nais nang bumalik sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya, nagsimula siyang kumilos na parang bahagi siya ng pamilyang iyon. Nang gabing iyon, natuklasan niyang palaging pinapatulog ng pamilya si Handon sa pamamagitan ng nakakatakot na kwento. Nararamdaman niya na ang buong bahay ay parang isang mental hospital. Sinubukang muling lumapit ng kanyang asawa, ngunit inilayo ni Darara ang sarili. Sa pagkakataong iyon, iniligtas siya ng kanyang anak. Kinabukasan, pumunta siya kay Siren at sinubukang kumbinsihin ito na makipag-usap sa kanya.
Ngunit iniisip pa rin ni Siren na siya ay isang baliw na babae na laging sumusunod sa kanya. Sinubukan ni Darara na paalalahanan si Siren ng kanilang mga pinagsamahan, ngunit nabigo siya. Gustong ibalik ni Darara ang kanyang karera sa pag-arte. Para magawa ito, kailangan niyang muling lumapit at maging malapit kay Siren. Galit siya sa asal ni Siren at kung paano siya ginamit at niloko nito ang kanyang kasintahan, ngunit nais niyang mabawi ang kanyang buhay sa lalong madaling panahon. Naniniwala siyang maibabalik niya ito kapag nagsimula na siyang umarte muli. Samantala, sa pamilya ni Handon, ang kanyang anak na babae lamang ang nakapansin na may itinatago si Darara. Palagi niyang binabantayan si Darara. Makalipas ang ilang araw, tinawag si Darara ng theater group kung saan siya dati sumasali. Humiling siya ng audition, at nang magsimula siyang mag-perform, lahat ay nagulat. Dahil dito, nagkaroon siya ng trabaho. Sa kagalakan, masaya niyang ginugol ang oras kasama ang pamilya. Isang araw, sinimulan ng pamilya ang pag-uusapan ang kapatid ng kanyang asawa na si Farita, na hindi makapag-anak. Tinulungan ni Darara si Farita at pinangiti ito. Sinabi niya kay Farita na muling magtatanghal siya sa teatro at gusto niyang sumama si Farita roon. Naging magkaibigan sila, at lihim itong itinago sa ibang tao. Nang makauwi sila, bigla silang sinugod ni Afa at tinanong si Darara tungkol sa mga bag ng pera. Natuklasan ni Darara na sangkot si Afa at si Handon sa money laundering. Ang plano nila ay tumakas dala ang malaking halaga ng pera. Nasa panganib ang buhay ni Darara dahil hinahanap siya ng mga tao mula sa kumpanya. Gayunpaman, kahit nalaman niya ang katotohanan, hindi niya masabi ang anumang bagay kay Makati. Napagtanto niya na kung paano siya napasok sa buhay ni Handon, ganoon din ang posibleng nangyari kay Handon sa buhay niya. Kaya't nagpasya siyang magpatuloy sa laro ng ilang araw pa. Sinimulan niyang hanapin ang pera at inalagaan ang bahay. Tuluyan siyang naging si Handon at iniwan ang kanyang dating buhay. Sa kabila ng lahat, isang gabi, nagkaroon siya ng aksidente. Hindi siya masyadong nasaktan, ngunit nakatanggap siya ng liham na nagsasaad na may 24th oras na lang siya bago kunin ng kumpanya ang lahat mula sa kanya. Sa gitna ng stress, kinausap siya ng kanyang asawa tungkol sa kanilang nakaraan, at napagtanto ni Darara na maaaring kailangan niyang makipagpalakpakan kay Makati upang mahanap ang pera. Naging matagumpay ang plano ni Darara at natagpuan niya ang isang bag ng pera. Kinabukasan, isinulat niya ang isang liham para kay Makati at naghanda ng umalis. Habang nagpapalam sa mga anak ni Handon, tinanong siya ng kanyang anak na babae kung babalik pa ba ang kanilang tunay na ina. Paglabas ni Darara sa bahay, may mga taong lumapit sa kanya at dinala siya sa istasyon ng pulisya. Akala niya ay inaresto siya dahil sa money laundering, ngunit nalaman niyang dinala siya doon dahil lamang sa aksidente noong nakaraang gabi. Matapos nito, pinalaya siya at nagmadaling pumunta sa teatro. Gayunpaman, nalaman niyang natanggal siya sa trabaho dahil natuklasan nilang siya ay kasal at ang tunay niyang pangalan ay Handon. Matapos ang lahat ng hirap, nawala ang lahat kay Darara, kaya't nagpasya siyang tumalon mula sa bubong ng teatro upang tapusin ang sarili. Biglang umulan at habang nagtatanghal sa huling pagkakataon, itinapon niya ang lahat ng pera. Hindi niya itinuloy ang pagtapos sa sarili. Sa halip, lumabas siya ng teatro at bigla siyang napunta sa harap ng kotse ng kumpanya. Biglang bumalik si Darara sa kanyang tunay na buhay. Ang lahat ng kanyang naranasan bilang si Handon ay isa lamang imahinasyon. Nang payuhan siya ng kanyang direktor na mamuhay bilang si Handon dahil isa siyang magaling na aktres, inisip niya ang buhay ni Handon at nabuhay sa kanyang imahinasyon. Sa wakas, naayos niya ang lahat sa imahinasyong iyon at bumalik sa kanyang totoong buhay.